Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about looks pa rin. Pero, magfo-focus tayo about sa physical appearance tsaka yung material things. So, sa realidad natin is superficial talaga mga tao. Yung perception natin is nakabase sa mga nakikita natin. So, majority naman din talaga ng mga tao is materialistic. Included na dito yung looks mo or physical appearance. Kasi nga, everything is judged by its appearance. Diyan din nakabase yung respect. So, kung naturally na genetically gifted ka na, pogi ka is minimal effort lang gagawin mo. Kailangan mo lang maging presentable, malinis. Tapos, yung mga damit na isusuot mo is maganda yung bagsak fit. Tama lang, wag yung mga baggy or yung super sikip kasi pangit tingnan. So, yung sakto lang talaga. Tsaka pag nagsusuot ka is naaayon sa trabaho mo or sa okasyon. So, dapat talaga mag-focus talaga yung mga tao talaga sa self talaga. Kasama na yung financially, tsaka particular na rin talaga appearance. Kasi dun talaga yung bulk talaga ng ng respect eh. Kaya pala napansin ko sa tatay ko, hindi siya namili ng mga bahay at lupa, tsaka anong tawag dito? Kotse. Lagi niya lang binibili mga damit lang. Sabi nga ng nanay ko, ano magagawa mo sa damit? Di mo na mabibenta yan. Although mababa yung value ng damit, pero hindi ko sinasabi na bumili kayo ng maraming damit, pero mag-invest kayo talaga dun sa damit na parang kahit ilang beses mo labhan is talagang quality talaga. Tsaka mukha ka malinis. So, kasi base yung mga kuwari nasa trabaho ka, kailangan laging tidy ka tingnan, laging bagong haircut. Siguro mga once every month or once every 3 weeks. Kung bata-bata ka pa, mabilis tumubo buhok mo. So, every 2 weeks yan. So, pagka 30-40 ka na, matagal na yung tubo ng buhok mo is once a month pwede na yan. So, yun lang talaga. Tapos, lagi ka nakashave, malinis. Plus na lang din yung pabango kung may tulong din naman yun kung average ka. Average looking or sub 5. Magpapabango ka para mukha kang mabango. Para mauto mo sila sa, kuwari, talo ka sa looks, di ba? Utuin mo sila sa perception. Kaya napapansin mo yung mga average looking, tsaka mga pangit is talagang nagde-dress to kill talaga sila. Magagandang relo, tapos sabay mabango, bagong gupit kasi yun yung pang-compensate mo para talagang i-respect ka talaga. Hindi kagaya nung may upper hand talaga sa looks, which is yung mga pogi at maganda is minimal effort lang talaga yung ginagawa nila tsaka minimal investment. So parang yan, nag-exist lang sila tapos mukhang presentable at malinis. Kaya napansin mo rin yung mga babae nag-iPhone din kahit na squatter sila or mahirap. Kasi parang status din yun eh. Halos lahat ng babae gusto iPhone or naka-iPhone karamihan. Kahit pa na mababa yung generation kasi nga status din yun eh. Parang nakaka-trick siya. Kasi nga mahalaga lang naman talaga dito sa realidad natin is yung judgment talaga ng tao. Oo nga, hindi nga tayo magiging judgmental, pero ang survival mo tsaka procreation diyan nakabase sa judgment ng ibang tao. Kaya yung sinasabi nila na just be yourself. Totoo din naman yan. Totoo yan. Pero nandito ka nga sa lipunan, sa social construct, kailangan mo, kung average looking ka or below ka, sub 5, kailangan mo talaga mag-create ng value other than your looks. Kasi yun na lang talaga pang compensate mo para i-respect ka ng ibang tao sa trabaho, kapwa lalaki, or pati mapababae.
Pagka yung pogi, kahit wala kang kotse ka, kaya nga hindi nga ako nagkokotse kasi alam ko naman na kahit di ako magkotse, may magkakagusto pa rin talaga sa akin dahil sa itsura ko. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, pagka may upper hand ka na sa looks is talagang minimal effort, minimal investment. Kasi nga, subconscious yan, instinct talaga yung judgment natin. Parang ako, etong looks ko, pipiliin ko ba maging Jeff Bezos yung mukha ko kahit na ganun siya kayaman? No way! Mas gusto ko na to itsura ko kaysa doon. The fact na nagpayaman pa siya para lang magkaroon ng iisang girlfriend or irespeto ng tao is talagang hindi ko pagpapalit tong looks ko pa compared kay Jeff Bezos. Tingnan mo yung mentality. Kahit naman kayo kuwari average looking ka or sub 5 ka. Si Jeff Bezos sub 5 yan. Kuwari ikaw average looking ka, nakikinig nito. Pagpapalit mo ba yung looks mo kay Jeff Bezos na mawala lang yung status niya at saka pera niya. Wala na siya silbi. Ikaw kung average looking ka, mag-e-effort ka pa rin pero mas minimal. Hindi ka gaya ng madugo talaga pagka sub 5 ka talaga. Madugo yung pagdadaanan mo. Kailangan mo maging nerdy talaga na super talino. Tapos, i-finesse mo yung mga tao na sa paligid mo. Ibig sabihin ng finesse parang i-scamin mo or talagang para mabilis pumera or gagamitin mo. So, ganun talaga yung magke-create ka ng value. Kung average looking ka or below is magke-create ka ng artificial value dahil nandito tayo sa lipunan which is blue pill. Ang realidad natin is blue pill. Pag namili ang babae is base sa blue pill din. Na which is superficial lang. Yung kagaya ng kaya nga yung babae, 'di ba? Gusto lang talaga nila yung top G sa beta backside which is tingin ni Savvy Guy 90% daw na nasa relasyon. Ako rin, yun din yun. Actually, mas nauna pa akong naglapag ng information at sinabi ko talaga na majority talaga na nasa relasyon is beta talaga. Tsaka ang relasyon is beta talaga yan. Dahil terms and condition ng babae masusunod dyan. Kahit sabihin mong pinapakain ka niyan, wala kang ginagawa. Hindi ka nagtatrabaho, silbidor ka. There's no way na talagang hihilata ka lang. Silbidor ka kasi iiwang ka. Kung hihilata ka, pinapakain ka ng babae, iiwang ka niyan. Kasi terms and condition niya masusunod. So, yan yung ko na pag nasa relasyon ka ng babae is mas marami talaga na benefit yung babae. Ngayon nga sa nangyayari ngayon, biruin mo, kahit 50 years old, may papatol pa rin. Doon sa singles meetup, mayroon ako nakita 50 years old, naghahanap ng kafubo. Ayaw niya mag-commit dahil 50 na siya. Tapos, kafubo na lang gusto. Sinabi na rin ni Rolo Tomasi yan, yung mga post-wall na babae is babalik yan sa pagkadalaga. Tawag nila dyan sa mga kwentuhang marites is yung nagkakamatis. Yun, yung nagdadalagang kamatis. Yun, yung parang ganun. Yung mga matatandang kupas na is gusto pa rin talagang tumikim nung kasi nga gusto nga nila kumpletuhin yung hypergamy nila. Malamang natali yan sa mga 90% na beta na lalaki which is average looking to below. Yan talaga yung pang long-term security or provider. Kasi maliit ang porsyento ng mga pogi talaga na nag-i-stick sa relasyon kasi nga alam nila yung betafication or beta conditioning na kagaya ko. Oo nga, nakikipagrelasyon ako ng LTR pero hindi ako nakipag-live-in. 6 years yun 6 years yun. Kasi alam ko talaga na pag nakipag-live-in ako sa babae, ako lagi taya dyan. Tsaka yung bulk talaga ng ako talaga. Kahit sabihin mong above ako sa looks, may betafication tayong tinatawag na terms and condition pa rin ng babae masusunod dahil sa brief falls yun. Sila nagdidikta ng kondisyon tsaka sa relasyon. Kahit sabihin mong pogi ka sabihin mo yung marami kang option kasi once
wala ka ng babae, back to start ka. Kaya ka nga nagpaparami ng option eh, kasi back to start ka. Eh yung babaeng pangit, sub 5, or average looking, kahit mamaya eh, magkakaroon na yan ng magko-commit sa kanya eh, kahit mamaya. Kuwari, inopen niya lang dating apps, kakagawa niya lang ng account, kahit mamaya, pwede na yung magkarelasyon. Daming willing na simp eh. Yung pogi, manguuto pa yan. Beta pa rin. Beta pa rin gagawin niya. Kaya yung sinasabi ng iba, na ang dali daw ng buhay ng pogi. Hindi pareho lang kayo ng ginagawa. Pareho lang din kayo nagsisim, pareho kayo nag-a-approach, pareho kayo nagme-message ng una. Ang pinagkaiba lang sa kanya, siya yung dinidesire dahil sa natural value niya, which is yung looks niya. Eh ikaw, sa online ba? Alam ba ng babae ang knowledge mo, yung intelligence mo? Alam ba ng babae ang status mo? Alam ba niya ng babae ang ano mo? Hindi Mukha lang talaga yung ano nila. Nagdidikta sa matches nila, tsaka yung mga parang sinaswipe nila na right. So, yun nga lang talaga pero sa totoong buhay, sa online kasi pang pogi lang talaga yan, tsaka pang high tier normie. Medyo alanganin pa nga rin yung high tier normie. So, pang pogi lang din talaga yung mga online. Kung sa totoong buhay naman, yung warm approach na sinasabi, kagaya ng sa school, sa college, kaya mas maganda talaga maaga high school tsaka college. Diyan ka na talaga magwa-warm approach. Ibig sabihin ng warm approach yung kapalagayan ng loob. Pero ganun pa rin ang rule. Ang tetest mo lang yung water pagka walang sa 3 strikes rule nga, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo. Pagka walang reciprocation, wag mo na ituloy kasi non-negotiable talaga ang attraction instinct 'yan. Sinabi ko na rin 'yan dati na meron ng alpha widow yan kahit na virgin pa yung babae is may ideal preference na siya na nasa utak niya. Yung looks preference niya. Usually kahawig niya rin ng onte. Tapos yung mga nag-i-influence din sa kanya, mga napapanood niya, mga K-pop. Mostly ng Pilipino gusto yung mga chinito daw kasi nga K-pop. Pero yung chinito na sinasabi ko, hunter eyes yun. Parang kagaya ng mata ko, kagaya ng mata ni Jake. Jake Ejercito. Tsaka yung mata ni Daniel Padilla. Actually, bug eyes pa nga si Daniel Padilla. Pero, ma-sharp lang yung side ng mata niya, kaya ganun. So, yan talaga yung value talaga ng Dun ka babawi pagka sa warm approach. Diyan sa natural environment, which is nandyan sa perimeter mo, yung eskwelahan, trabaho. Tinanong ko na rin yung ex ko niyan na talagang mostly talaga ng lalaki. Kuwari, siya talaga lagi taya nanlilibre. Kasi nga, beta boxing yan. Kasi nga yan yung dahil average looking ka yan lang ang chance mo talaga, yung warm approach. Yan dyan sa environment na yan, yung eskwelahan tsaka trabaho. Pero ganun pa nga rin, past 25 is tira-tira na. Tsaka medyo pahirapan na rin talaga. Kasi mostly na mga prime age na babae dyan ay talagang single mother na tumataba na. Kasi once na nag-25 na yung babae, parang mabilis na siya tumaba. Out of shape na yan. Tapos sabay mataas na rin yung body count. Tsaka may mga traumas na rin yan, marami. Kaya nga nauuso na yung mga date pro na sinasabi ko eh. Meron nga ako nakita kahapon eh. Kasi itong mga information ko is base to sa obserbasyon, sa mga parang trending na nangyayari, which is yung dating market is global na nga. Sabi nga ni Rollo Tomasi, di ba global? Dahil sa SOCMED. So, yung nakikita mo sa SOCMED na yan, na yan din nangyayari sa totoong buhay. Kasi global yan, global dahil sa online. Ang tsansa mo na lang talaga is tanggalan mo ng cellphone lahat ng mga babae tsaka mga tao. Which is malabong mangyari. Mag-a-adapt ka na lang talaga kung anong nangyayari. So kung kayo, 30 kayo below, which is parami na rin ng parami talaga na virgin. Meron pa nga doon nagmamakaawa. Sabi, gusto ko lang may ma-holding hands, may experience na magka-girlfriend. Tapos yung edad niya parang
29 na. Tapos yung mga lalaki na naman nagko-comment dun. Gusto mo lang makalibre. Bayad, pera-pera labanan dito. Pero yung mga nag-a-avail ng mga prois, ganun din yung sitwasyon ng lalaki na yun. Virgin rin yun dahil naka-ano lang talaga dahil may pera. So, pagka average looking or below, pera-pera na lang talaga labanan. Which is date pro na mangyayari. Kasi, ang pro kasi dyan sa Pilipinas is parang buong gabi mo kasama. Tapos parang girlfriend experience din siya. Meron pa nga yung babae, nagpinost niya mismo yung kliyente niya. Pogi pogi yung client ko. So, yan yung sinasabi ko, namimili din yung pro. Kaya sinasabi ko sa inyo, habang 30 pa kayo, hindi pa nagkikik yung age pill nyo, mag-pro na kayo. Kasi kaysa naman may regret ko wala na ako natikman na bata, wala ako natikman na prime age na babae. Which is pag 40 ka na, kung hindi ka kagaya ng looks ni Piolo Pascual, Dieter Ocampo, or Daniel Padilla, is talagang kahit pro hindi ka papatulan. Pwede kang patulan yung post-wall. Siguro yung 50 years old na babae. Pero hindi mo gugustuhin yun kasi first experience mo dahil bobo ka nga, di ba? Dahil sabi mo, naniwala ka sa men age like fine wine. So, dun pa lang, bobo ka. Bobo ka. Dahil naniwala ka sa ganun. Kasi tingin ko talaga dyan sa men age like fine wine is, masakit man siya sa lunukin. Kayong mga red pillar na nanonood kayo dito, yung mga hindi malalawak utak is Betabox talaga yan. In short, sugar daddy yan. Sugar daddy yan. Kasi, there's no way na papatulan ka. Kahit sabihin natin pogi ka. Na kasi kung pogi lang naman labanan, patulan na lang niya yung kaedad niya. Na same lang din ang value. Mas bata-bata pa na pogi. Oo nga, napasa mo yung looks threshold ng babae kahit matanda ka na, pero may ibang factor pa yon, which is security kahit bahay lang man. Yung iba nga walang trabaho, may bahay naman. Doon pa nga lang lamang na yung babae, 'di ba? Sabi sa inyo hindi kayo makakalamang sa babae. Dahil siya picker eh. Kalkulado 'yan dahil biological instinct at survival yung pinahalagaan niya eh. So, kung paano ka mag-isip, kung paano mo mapupuslit yung genetic mo, sila naman ganun mag-isip, nakabase sa survival. So, mas mahalaga talaga sa kanila yung long-term security, which is yan yung 90% ng beta. So, ganun pa nga rin, kahit na sub 5 ka or average looking ka, is talagang mag-create ka rin talaga ng artificial value na sinasabi ko. Kagaya nila Koy Frank. Average sila eh, 'di ba? Tapos yung iba pa nga sub 5. So talagang artificial value lang talaga yung mabibigay nila, which is business. Kailangan pa nila mag-business, maging milyonaryo. Tapos sabay mag-rap ng matagal. Yan, karamihan ng mga FB influencer na na ganyan talaga artificial value. Kasi gaano ba ka-common yung mga pogi? Bira lang makakita niyan. Sinabi ko na sa inyo eh. Naglakad-lakad na ako sa mall. Naglakad-lakad na ako sa kung saan. Kahit dito sa western country, wala talaga. Wala talaga. Above pa rin talaga yung itsura ko. Kasi kinukompare ko yan eh. Yung sarili ko dun sa mga tao. Oo, above sila sa height. Pero yung mukha talaga, malayo yung difference. Malayo talaga yung difference. Kaya sinasabi ko sa inyo is talagang ganun talagang gagawin nyo, mag-self-improve na lang talaga kayo. Mag-invest kayo ng, kuwari average looking ka or pumera ka na marami. Kasi pag mas marami kang pera, mas marami kang magagawa, 'di ba? Makakabili ka ng mga damit na magagandang bagsak tapos mga branded. Kasi nga, kahit nasabihin mong wala ka mga basta mukha ka malinis, is talagang makakauto ka ng tao. Hindi lang sa babae ito pati yung pakikipag-deal ng ibang tao kasi yung respect dyan na Pero yun nga, kailangan mo pa rin talaga maging seryoso. Kasi ang ginagawa kasi ng average tsaka sub 5 is ititrick mo yung
i-override mo yung biological instinct ng tao, which is yung treatment is base sa looks. So, syempre, bakit ba nire-respeto si Jeff Bezos ng mga ibang lalaki? Kasi sa artificial value. So, ang tinatawag doon is ino-override mo yung biological instinct, which is subconscious yung judgment. Kahit nga ako, ginajudge ko siya na, tangina, mas ayoko talaga maging kagaya niya kahit pa sabihin mong bilyonaryo siya. So, dun pa lang talaga may judgment na ako sa utak ko na ayoko maging kahawig niya. So, imagine na lang kung wala siyang ganun na artificial value. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo. Kung average looking or sub 5 guys, dun ka na lang talaga babawi, magko-compensate ka. Kahit na hindi ka magkaroon ng karelasyon, which is hindi naman din talaga realistic. Oo nga, may nakuha kang ng babae, kupas naman, tapos sabay yung treatment sa'yo is transaction lang din talaga. Puta, mag-prostitute ka na lang. Paramihin mo na lang pera mo kaysa manligaw-ligaw ka pa. Mauubos oras mo. Makipagrelasyon ka, mauubos oras mo. Pag beta box ka, average looking, kasi nga, average looking to sub 5 beta yan. Beta yan according to genetic. Beta yung genetic mo. Pag good looking ka, heteronormy, alpha yung genetic mo. So, merong physical na beta, merong physical na alpha, meron ding alpha na pag nasa relasyon ka, beta talaga yan, matik, kahit pa sabihin mo alpha ka genetically. So, yun yung talaga na gagawa ka na lang ng artificial value na para i-respect ka lang naman ng ibang tao, pakikipagkapwa-tao. Sinabi ko nga sa inyo, magandang fit na damit, plain colors, magandang bagsak. Huwag kayo makiuso yung baggy. Nako, pang teenager lang yan. Kahit pa teenager ka ngayon, dapat nga mag-gym ka pa nga eh. Yan nga yung mali ko. Dapat nung 20s, kagaya nito, sinishare ko na sa inyo. Habang 20s pa kayo, mag-gym na kayo kasi mabilis pa kayo mag-bulk niyan dahil sa testosterone. Pag kasing edad ko na kayo, 30, pahirapan na mag-bulk kasi yung testosterone mo magda-drop na 800 pababa na yan. Pagka teenager ka pa lang or 20s is 1,000 pataas pa yan. Minsan nga 1,500 pa nga eh. So, konting bicep curl lang gagawin mo. Magbabalk na yung braso mo. Ako kahit ilang bicep curl, hindi magbabalk eh. Dahil syempre, 30 ka na eh. So, magandang investment talaga is sa sarili talaga na talagang hindi ka nga maging successful sa dating and relationship, which is beta din naman yan dahil 90% nga ng mga nakikipagrelasyon is terms and condition ng babae masusunod. Kung habol mo ang mag-procreate, doon ka sa LTR na sinasabi natin, which is beta. Pero i-analyze mo yung sitwasyon mo, at least meron ka lang namang equal exchange ng value. Kagaya ng kuwari, ikaw nagtatrabaho, malamang hanapin mong babae na yung talagang supportive sa'yo tsaka may benefit ka rin. Hindi yung totaling lahat ng bulk sa'yo. Ikaw na nga rin nagpo-provide. O kuwari, sub 5 ka, malamang isushoot mo yung magandang babae. Kasi magbe-beta box ka din naman eh. O kung average looking ka, kahit average looking yung babae, tas mapag-usapan nyo, o dalawa tayo magtatrabaho, ganyan na, para pag nagkaanak tayo, ganyan. Hindi naman gano'ng mahirapan. So, okay lang yun. Mapapag-usapan naman yan. Kasi meron din namang ipipani pace yung babae. Serious din naman talaga sila sa long term. Pero yun nga lang, kupas na sila. So, yung kasi ang advantage kasi pag ikaw picker talaga, which is ang babae talaga may upper hand. So, ganun pa rin talaga gagawin mo. Kung marami kang pera, si Jeff Bezos, kung alam niya tong Blackpill, pucha, baka nag-prostitute na lang si Jeff Bezos o bumili siya ng mga virgin na babae. Which is kaya niyang gawin. Kung marami kang pera, kagaya ng ganun, bili siya ng mga virgin na babae o kaya mga prime age na babae. Mukhang hindi niya priority yan dahil yung utak niya stuck dun sa inuutos sa kanya ng alam mo na, Illuminati bullshit dahil sa mga agenda nilang kabullshitan.
So, yun lang talaga gagawin mo, artificial value na kagaya ng ginagawa ng mga crew nila Bugoy na Koy tsaka lahat ng mga FB influencer. Patunay na nga lang nun kay Marlo, 'di ba? Marlo, balita yun ayon dun sa balita, nasulot ng totoong pogi. Kasi yung kay Marlo kasi is nagparitoke siya ng ilong, 'di ba? Ilong lang ata yung pinaano niya tsaka yung mata. Parang pina-okay niya yung orbital. Ewan ko kung may stretch sa side na ginawa doon or ano. Pero ganun pa nga rin, nasulot yung babae niya na prime age ng kapwa niya ring kaibigan na talagang pogi daw. Yun yung balita, ewan kung gaano katotoo. Pero may posibilidad na ganun nga rin. Kay Wamos naman is ganun, mawala yung value niya is kapo naman din yung babae. Kaya ang the best ng gawin ni Wamos talaga is magpakabait na lang talaga tsaka sayangin niya yung oras ng babae para pag pumatong ng 30 yung babae is wala na talaga siyang option kasi past prime na siya. Marami pa rin papatol kay Gail pero titira-tirahin na lang siya. Maging realistic tayo, ganun talaga yun. Dito sa mundo is mahalaga lang talaga yung physical appearance tsaka yung pera. Physical appearance ang una, pangalawa pera. Wala kang pera pero kaya napansin mo yung mga ibang social climber na babae. As in wala talaga silang pera pero nag-i-invest sila sa mga damit tapos sabay iPhone. Kasi nga para makadali sila tsaka nagme-makeup sila ganyang papaganda para makadali sila ng beta box provider. So kung ikaw lalaki, ganun din. Alam mo yung mga lalaki na sa supermarket, balidoso. Diba, laging nagpapagupit, tapos mabango. Nagkukulong niya mga yan. Kasi minsan, pagka ino-offera nila ako, mababango na itong mga to sabi kong ganun. Tapos mukhang malinis talaga sila. Na daig pa nga ako sa looks kung titingnan mo eh. Kung basically sa linis lang talaga, mukha talaga sila malinis tingnan na ano. So, yun talaga yung talaga na kung hindi ka nabiyayaan ng natural value, which is yung looks more genetics, is gagawa ka ng another value, magparami ka ng pera. Tapos yung pera na nakukuha mo doon, i-invest mo ng pampro. Tsaka sa sarili mo na maging mukhang presentable at malinis ka. Magpa-brace ka kung sungkingipin mo. Tapos sabay yung skincare, mga ganyan. Tapos damit. Kasi dun nakabase yung survival mo eh. Yung sa physical appearance mo. As in, ikaw talaga. Kasi ang sinasubstitute mo yung ino-override mo yung biological ng instinct ng tao eh. Yung judgment sa iyo na ino-override mo na Kaya sinasabi nila na mapipilitan ka talagang mag-adapt na mag-looks max din talaga kasi diyan din nakabase yung survival mo dahil yung yung judgment nga ng tao tsaka respect is base talaga mismo sa material things na kung ano meron ka tsaka kung ano yung itsura mo. Ito na nga lang nakausap ko yung KFWB ko dati. Sabi niya, ako naka-t-shirt na ako, pumasok ako sa Gucci, entertain naman ako. Siya naman, sabi niya, ako simula nung nagka-iPhone ako, tapos mga earpods, tsaka yung mga iPad daw, dun daw dumami yung kaibigan niya. So, superficial talaga tao. Magkaiba man kami ng perception dahil sa looks namin, pero ganun talaga yung tao. Judge ka niya base sa accomplishment mo. Kung average looking ka or below, accomplishments mo talaga. Which is yung magre-relo ka, magde-dress to kill ka, magkakaroon ka ng kotse kahit pa utang yan. Maraming gumagawa ng ganyan Kasi nga, yung judgment talaga ng tao para respetuhin ka is base talaga sa material things. Which is kasama na rin yung physical appearance. Material things pa rin yan. So, paano? Yun lang. Peace.